kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasa ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Hello mga kapatid at welcome sa Russia TV at meron na naman tayong debate ngayong gabi na ito, March 18, 2024, Lunes na Lunes mga kapatid, alas 8:18 dito sa Pilipinas. At ang pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol dito sa 10 utos. Actually, lagi na lang itong natatopic, no mga kapatid. Pero ngayon maganda ito kasi ang maglalaban dito ang Assemblies of God mga kapatid at ang Seventh-day Adventist. So ang topic ngayon ay patutunayan na hindi kailangang sundin ng mga Kristiyano ang 10 utos. So affirmative natin si Norman De Jesus ng Assemblies of God at negative naman si Ruben Nankilada mga kapatid ng Seventh-day Adventist. So ang setup ng ating debate 10-7 at same din sa ating rebuttal at meron tayong final conclusion na 5 minutes. Ayan. So Russia TV rules din to. Hindi naman sila bago sa ating rules mga kapatid, no? At unahin ko muna silang magpakilala mga kapatid sa ating mga viewers ngayon. At bigay ko muna affirmative. Pakilala ka kapatid. Good evening everyone, mga kabiyaya, mga kausas, at lalong-lalo na sa aking makakatanggaling ngayon si Brad Russia, si Brad Ruben at sa aming moderator si Brad Russia. Good evening sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga manonood, sa mga nakasubaybay. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako si Brother Norman, Assemblies of God, taga Magsalangin Milagros Masbate, na tumatayo sa paksa ng 10 utos o ang kautosan ni Moises
ay hindi na dapat tuparin ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. God bless us all. Okay, at syempre yung ating negative naman, pakilala ka kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, lalo na sa mga sumusuporta sa Russia TV at kilalang-kilala na dito sa Pampanga ang Russia TV. At magandang gabi sa inyong lahat dyan sa comment section, sa mga nanonood, at sa ating katunggali, Bro Norman, at sa ating moderator, Bro Russia. Ang stand ko po ay negative, taga-giba. Kaya gigibayin natin ngayon ang ititindig ni Bro Norman. Maraming salamat and God bless us all. Okay mga kapatid, at yan din yung ating negative, no, si Brother Ruben. At before natin i-start ang ating debate, gusto ko muna silang share ng ating live streaming sa mga manonood dyan. At I hope you enjoy this debate mga kapatid. At syempre ang napaka-importante nito ay meron tayong matutunan sa mga nagaganap na debate. At ang debate naman mga kapatid, hindi po kami nag-aaway dito ha. At purong educational na yung purpose namin dito. Syempre mahayag din yung katotohanan mga kapatid. So maraming salamat sa lahat ng nandyan sa ating live. At start na tayo mga kapatid. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Norman ng Assemblies of God. Your time start now, bro. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, at kung saan man nakakarating ang programang ito, The Russia TV. Nandito kami ngayon upang kami aming talakayin ang 10 utos kung kailangan pa bang tuparin ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Sa pasimula pa lamang ay binigyan na ng Diyos ang tao ng kalayaan na pumili ng mabuti at masama. So makikita natin na mayroon doong puno na nagbibigay ng buhay at mayroon ding puno na nagbibigay ng kamatayan na tumutukoy sa freedom at law. At doon bumagsak si Eva at Adan. Ganon din sa ating panahon, binigyan din tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili ng grace or law. Kung saan ba tayo papanig? Kung sa biyaya ba ng Diyos o sa pagtupad sa kautusan? Example, ang kriminal doon sa cross ng Kalbaryo, dalawa sila. Ang isa ay kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, ang isa ay nagtamuyaw. Ang sabi ng isa, Panginoon, kung ikaw talaga ang tunay na Kristo sa niya, bumaba ka riyan, iligtas mo yung sarili at iligtas mo rin kami. Ngunit sinaway siya ng isa, sabi niya, sino ka upang pagsabihan mo ng ganyan ang taong ito? Tayo narapat lamang, sabi niya, na maparusahan sapagkat tayo ay makasalanan. Ngunit ang taong ito, sabi niya, ay hindi nagkasala. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Mabuti pang kriminal, kilala niya si Kristo na Diyos. At sinabi niya, ang taong ito ay hindi nagkasala. Kilala rin niya na si Kristo ay Diyos. Kilala niya si Kristo ay tao. Alam niya na kung siya man ay mabuhay sa kanyang panahon, wala na rin naman siyang babalikan sapagkat isa siyang kriminal. Alam niya na wala na siyang dangal. Ngunit sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay tinanggap. Siya ay nahatulan na ng sanlibutan, ngunit sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay tinanggap. Sabi ng Panginoon, ngayon mismo, isasama kita sa aking paraiso. So, sa atin ang pagpili, kung tayo ay mapailalim sa kautusan, o tayo ay mapailalim sa biyaya. Ngayon, ang sabi dito, bakit hindi natin kailangan tuparin ang kautusan? Number 1, hindi ito para sa atin. Sa Deuteronomy 5:1, ito ay tumutukoy sa mga Israelita lamang. Sabi ito, tipunin mo ang lahat ng mga Israelita. O tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita. Ephesians 2:11 up to 12. Mababasa natin dito na sabi dito,
Ano ba sabi dito? Kayo, sabi niya, mga likas na mga hintil, na isinilang na mga hintil. Sabi niya dito, ay, nawala yung aking kopya. Therefore, remember that the firmly who you are, Gentiles by birth and called uncircumcised, by those who call themselves the circumcision that done in the body of the hands of men. Remember that the time you were separate from Christ. Tingnan natin ang punto. Excluded from citizenship in Israel and foreigners of the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Basahin natin si Ephesians 2:11 up to 12. So makikita natin dito na tayo ay hiwalay sa Diyos, hindi kasali sa mga pangako, at hindi tayo bayan ng Diyos. Pangalawa, ang kautusan ay hindi nakakapagligtas, bagkus ito ay nakakapahamak. Mismong si Moses na binigyan ng kautusan ay hindi nakarating sa promised land. Kapag basahin natin ang Numbers 27:12 up to 14, ipinatanaw lang sa kanya ng Diyos ang promised land. Ang sabi doon, ikaw din ay sumuway sa akin, di ba? Mismo si Moses hindi nakarating sa promised land. Sa kanya binigyan ng kautusan. So ito ba ang ating pagbabatayan ng ating kaligtasan? Mismo ang binigyan ng kautusan ay hindi nakarating sa promised land. Pangalawa, nung binigay ang kautusan, 3,000 katao kaagad ang namatay. So yan ba ang ating pagbabatayan ng ating kaligtasan? Yung kautusan? Kung bibasahin natin ang Exodus 32:27 to 28, ito ay nagdulot ng maraming pagkamatay sapagkat sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. Sa utos ng sanhi ng pagkawalay sa Diyos, Galatians 5:4-5, ang kautusan ay ang sanhi kung bakit tayo ay nawalay sa Diyos. Utos ang sanhi kung bakit nawalay si Eva at Adan sa Diyos. Nung sinabihan sila na huwag ninyong kakanin, akala nila yung huwag, utos yun. Kaya kinain nila. Yun. At sila ay nawalay sa Diyos. Kaya nang dumating yung kautusan, ay dumating ang paglabag. So ang kautusan, ang sanhi, kung babasahin natin ang 1 Corinthians 15:5-6, kanya, the sting of sin is death. The power of sin is the law. So malinaw yun na ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan, at ang kalakasan ng kasalanan ay ang kautusan. Ano pa sabi dito? Sagot ng ang tapos sasabihin nila ngayon, ang naglalapit sa atin ay ang handog, ay tama. At ang naglalapit sa atin sa Diyos ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangatlong tindig ko, basura ang kautusan. Philippians 3:7-8, sinabi ni Paul, talaga sabi niya ang kautusan ay basura. Walang may dudulot na mabuti. Romans 10:4, sa niya, Christ is the end of the law. Pagka nga ang mga gamot, pagkain, anumang bagay, pagka yan ay expire na, hindi na talaga yan magagamit. Mapanganib na yan, kahit gamot yan, laso na yan, pagka yan ay tinik mo pa. Kahit pagkain, may impatso ka, pagka kinain mo yan, na-expire na. So ganun din ang kautusan. Ang kautusan ay magdudulot sa atin ng kapahamakan kung ito ay ating panananganan, sapagkat ang sabi sa Galatians 3:10, all, sabi dito, all who really observing the law are under curse. Malinaw yan. Ang sabi dito ay ang mga pumapailalim sa kautusan, ang mga all observing the law, ang lahat sabi niya nang nag-o-observe sa law, sabi niya ay nasa ilalim ng kapahamakan. Romans 7:12-13, ang sabi diyan na, basahin natin.
Nako, nawala ang ipit. Kaya pa ba ng oras? Romans 7, 12, 13. Ang utosan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig bang sabihin ang mabuting bagay pa ang nagdudulot sa akin ng kamatayan? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti. Sa pamamagitan ng utos na gayon na patunayan kung gaano kasama ang kasalanan. So malinaw po na ang kautusan ay hindi po dapat sundin ng mga Kristiyano sapagkat ito po ay walang maidudulot na mabuti sa atin. Tayo po ilalayo nito sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Galatians 5:4, ang kautusan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Hindi po tayo malalapit sa Diyos dahil sa pagtupad sa kautusan. Yan po ang aking tindig. Hindi dapat tuparin ng mga Kristiyano ang kautusan ni Moises sapagkat tayo po ay hindi saklaw ng kautusan. Sabi ng Romans 2, hindi tayo saklaw ng kautusan. Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Sabi ng Ephesians 2:11 up to 12, tayo ay hiwalay sa Diyos. Hindi tayo kabilang sa pinangakuan. Hindi tayo kilala ng Diyos sapagkat wala tayong Diyos. Ngunit sabi sa 13, nang dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nalapit sa Diyos. So nasa atin ang pagpili kung tayo ba ay magpapailalim sa kautusan or magpapailalim at magtiwala sa biyaya. Sapagkat ang sinabi ng Juan 1:17, ang kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang katotohanan at biyaya ay dumating sa panahon ni Kristo. Yan lang po. Salamat. God bless us all. Opo. Siguro mas malakas lang ang boses ko. Diyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, mga kapatid. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng negative sa affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church, your time start now, bro. Okay, Brother Norman, kasasabi mo lang ngayon, ang kautosan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Saan mababasa yan? Sa Galatians 5:4, sinabi diyan na kung tayo ay patuloy na sumunod sa lahat ng kautosan, sabi niya, tayo ay nawawalay sa ating Panginoong Hesukristo. Babasahin ko po sa Galatians 5. Sige, pakibasa. Galatia 5. Galatia 5. 4. Ang nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan sa paningin ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Okay, sunod na tanong. Alin ang tinutukoy sa Galatia 5:4? Yung nag-aaring ganap sa sarili o nag-aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan o yung tumutupad sa kautusan? Alin ang nahiwalay kay Kristo? Ang tinutukoy doon ay yung tumutupad sa kautusan. Okay. Basahin ko ulit. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Yung nag-iibig na ariing ganap sa kautusan. Tama po ba? Yan ang mababasa. Tama po, aariing ganap sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ulitin ko. Yung nag-iibig na ariing ganap ng kautusan.
Saan dyan mababasa yung sinasabi mo na tumutupad sa kautusan? Okay. Babasahin ko dito. Galatians. Okay, kat ang oras, Bro Russia. For who we are trying to Next justify question by na. law. Up. Okay. Ulitin Okay. na lang yung tanong. Sunod na tanong. May mababasa ba litra por litra na ang mga sumusunod sa kautusan ay nahihiwalay sa Diyos? Yes or no? Meron, yes. Malinaw talaga na ang nag-aaring ganap sa pagtupad ng kautosan ay nahihiwalay sa Diyos. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Ang tanong ko malinaw. May mababasa ba litra por litra na ang mga tumutupad sa kautusan ng Diyos ay nahihiwalay sa Diyos? Yung kanya naman, pinapalitan niya yung tanong. Okay, so meron may mababasa ba daw, bro Norman? Ready ka nang sumagot, bro, or magka-counter object ka muna? Sumagot pa ako, sabi ko yes. Okay, yes daw, bro, meron. So, Okay, saan mababasa? wait lang, bro. Okay. Doon muna tayo sa paliwanag niya, bro, kasi medyo naputol siya doon. Paliwanag mo muna, brother Norman, bakit meron? Dito sa Galatians 5 kasi, ang sabi kasi dito, Galatians 5, ayun, 3, 4. Next question. Sunod na tanong. Sa Galatia 5:4, ano ang mababasa? Yung mga sumusunod sa kautusan ay mahihiwalay kay Kristo o yung nag-iibig na ariing ganap ng kautusan ang mahihiwalay kay Kristo? Alin sa dalawa? Sumusunod Ang sabi doon, yung nag-aaring ganap na sumunod sa kautosan ang siyang nahihiwalay kay Kristo. Linawin natin, ang talata, nag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Iba yung sumusunod sa kautusan, hindi ito magkalugtong, wala diyang sumusunod. Tama po ba? Walang mababasa na sumusunod sa kautusan. Ang pagkakabasa kasi dito sa aking salin, magandang balita Biblia, ang nagsisikap na magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay mapahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Next question. Okay. Pag sinabing nagsisikap na aring ganap ng kautusan, siya ba ay nakakapit kay Kristo, sariling pagsisikap? Sariling pagsisikap. Okay. Kaya ang sabi doon sa baba, sabi niya at wala na silang karapatan sa habag ng Diyos. Okay. Sunod na tanong, kanina ginamit mo yung Episodos 11 hanggang 13. Remits. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una manghintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli na yung tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Tanong, ikaw ba ay kabilang pa sa hintil ngayon? Yes or no? Yes, hindi pa ako Hodyo. Sa mukha pa lang, hintil na hintil. Okay. Sunod na tanong, sangayon ka ba na pag sinabing hintil ay hiwalay kay Kristo? Yes or no? Yes, hiwalay po kay Kristo. Pero sabi sa verse 30, ang dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo ay nalapit sa Diyos. Okay. Ngayon, nung inilapit ka sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ikaw ngayon ay isa ng Hudyo sa Espiritu. Tatanggapin mo ba yan? Yes or no?
No, wala pong Hudyo sa spiritual po, wala po. Okay. Sabi dito, premise na kayo na panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel o mga Hudyo at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa sa Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo nung panahon ay nalayo, ay inilapit na sa dugo ni Kristo. Tanong, mula sa pagiging hintil, ngayon ay Hudyo na sa spiritual, hindi mo pa rin ba tatanggapin? Hindi po, sapagat ako po ay hintil, malinaw po sinasabi ng talata na tayo po ay hintil, hindi po tayo Hudyo. Time bro. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at syempre, ako tayo sa kanyang presentation naman. Brother Ruben ng Seventh Day Adventist Pro. 10 minutes, your time start now. Okay. Thank you. Sa ating pag-uusisa, mga kapatid sa affirmative, ay hindi niya mapanindigan na ang pagsunod sa kautusan ayon sa kanya ay ang naglalayo sa Diyos o kay Kristo. Ang talatang ginamit niya sa Galatia 5:4, yung nag-iibig mag-aring ganap sa pamamagitan ng kautusan, yung tumutupad sa kanyang sarili, pilit niya dinudugtungan na yung tumutupad. Ngayon sa ibang salin, mayroon diyang mga ibang salin na sumusunod. Yung nag-iibig sa kanyang sarili na sumunod. Ibig sabihin, sumusunod siya, nahiwalay kay Kristo. Kumbaga, wala siyang pananampalataya kay Kristo. Ano ang naghihiwalay kay Kristo sa atin at sa Diyos? Di ba't ang kasalanan? Kanina sa latag ng ating kaibigan, sabi niya, ang pagsunod sa kautusan, yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Mali. Yung kasalanan ang naghihiwalay. Yung paglabag sa kautusan, yun ang naghihiwalay, hindi yung pagsunod. Isang pandaraya yan, mga kapatid. Pandaraya yan. Ngayon, kung gagamit tayo sa kung gagamit tayo sa mga sinulat ni Pablo at hindi natin naintindihan, talagang maliligaw tayo dyan, mga kapatid. May babala si Apostol Pedro ayon dito sa 2 Pedro 3:14-16, sabi dito, kaya nga mga minamahal, habang inaasahan nyo ang mga bagay nito, pagsipkapan yung mamuhay ng mapayapa, malinis at walang bahid sa paningin niya. Alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya ng mga isinulat sa inyo ng kapatid nitong si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. 16. Ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa sulat niya na mahirap intindihin, na binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Kita niyo, mga kapatid, si Apostol Pedro na ang nagsabi dito. Warning niya ito, na may nagpapakahulugan sa mga sulat ni Pablo at talagang nililihis nila. Tawag ni Pablo dito ay mga mangmang at mahihina sa pananampalataya, na ginagawa nila sa ibang kasulatan ay inililihis, kaya sila mismo ang nagpapahamak sa kanilang sarili. Itong Episo 2:11-13 ginamit niya na may paglilihis. Kung hindi niyo papansinin, mga kapatid, talagang maliligaw tayo dito. Sabi dito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na Griego, tinatawag na di pagtutuli, niyang tinawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Pag sinabi palang hintil, hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel
o di kabilang sa mga Hudyo at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kapag ang isang tao ay nanatiling hintil, spiritual, siya ay di kabilang sa bayang Israel. Ang tawag sa kanya ay walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Bakit? Walay siya kay Kristo. Ngayon, kasi datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit na sa dugo ni Kristo. Ayun. Ibig sabihin, mula sa pagiging hintil, Hudyo na tayo ngayon sa spiritual dahil sa dugo ni Kristo. Si Kristo ay Hudyo, o si Kristo ang dapat nating sampalatayanan. Ngayon sabi sa Roma 11:16, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Ibig sabihin, kung tayo'y nalakip na sa bayang Israel, tayo naging Hudyo na sa spiritual, tayo ngayon ay banal na dahil ang ugat ay banal. Tayo mga sanga ay banal din. At tayo nakikinabang sa katabaan ng ugat na nagkakandili sa atin. Yan. Ano ang tinatawag ng mga banal sa Biblia, mga kapatid? Ito, Revelation 14:12. Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yon. Pag sinabi palang banal, ang ibig sabihin, tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yun. Ngayon, ang tema na tinindigan ng ating affirmative, patutunayan na ang 10 utos ay hindi na kailangang sundin ng mga Kristiyano. Mayroon tayong isang talatang gagamitin na gigiba sa kanyang tinitindigang paksa. 1 Corintos 7:19. Ngayon lang natin ginamit ito sa ating debate pagdating sa kautusan. 1 Corintos 7:19. Sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ibig sabihin ni Pablo, kung Hudyo o Hintil. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos in tuli. 10 utos ang binabanggit dito. Sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. So, gigiba na yun ang tinitindigan ng ating affirmative. Ang tanong, nung dumating ang pananampalataya sa mga hintil na naging Hudyo sa spiritual, nawala na bang kautusan? Anong sabi ni Pablo? Roma 3:31. Niwawalan baga nating kabuluhan ng kautusan dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari, bagkus ay pinagtitibay pa na natin ang kautusan. O di kontra na ang ating affirmative kay Pablo. Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. O sabi niya sa kanyang ibang latag, hindi daw inutos ni Kristo. Maliwanag ang utos ni Kristo. Mateo 19:17 hanggang 18. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Utos ni Kristo yan. Kaya't si Kristo, si Pablo, si Pedro, si Juan, nagkakaisa ang mga apostol na sundin ang kautusan. Sa panahong Kristiyano, maliwanag na ang kautusan ay umiiral pa. Ano sabi? Sila nagsasabing iniibig nilang Diyos, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanila. Maliwanag yan, mga kapatid. Paano tayo maniniwala sa mga mula mga mangangaral na tuturo na wala ng kautusan? Kinukontra nila yung pahayag ng mga apostol, pahayag ni Kristo. Hindi ba kayo kinikilabutan sa ganitong mga mangangaral na mga nagtuturo ng hindi tama at paglilihis, pandaraya, pagliligaw sa mga kaluluwa ang nangyayari, mga kapatid? May oras pa po ba, Mr.
Kaya maliwanag mga kapatid na tayo, dati mga hintil, hiwalay kay Kristo, walang kautusan, tayo ngayon ay nailakip na o naisanib na sa bayang Israel. Yun. Ang simbolikal na ginamit ni Pablo ay ang punong ulibo. Tayong mga hintil, mga ligaw na ulibo, idinugtong, nakikinabang tayo sa katabaan ng ugat. At ang ugat ay banal. Pag tinawag na banal, tumutupad sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kautusan ng Diyos, banal, matuwid, at mabuti. Sabi kanina ng ating affirmative, ang kautusan ng Diyos, basura. Kita nyo? Matinding yan, kapanghasan. Yung bang paratangan ang kautusan ng Diyos na basura, samantalang sabi ni Pablo, matuwid, banal at mabuti. Maniniwala pa ba kayo sa ganito mga aral na mapangahas sa salita ng Diyos? Maliwanag mga kapatid, hindi titindig yan, mga maling aral. Bagsak ang affirmative. Hindi nababangon yan. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang first stand din ng ating negative side at dako tayo sa kanyang 7 minutes na pagtatanong ng affirmative sa negative. Brother Norman ng Assemblies of God, your time start now, bro. Brad Ruben, Okay. naniniwala ka ba sa talata na nagsabi na the law is no dominion over me? Yes or no? Yes. Dahil yan ay salamin. Hindi ka mapipigilan yan na huwag mong gawin yan. Hindi. Yan ang magsasalamin sa iyong mga maling ginagawa. Next question. So kapag ba ikaw ay hindi na nasa ilalim ng kautusan, ikaw ba ay tutupad pa rin kahit na ikaw ay wala nasa ilalim? Yes or no? Sagot. Yes. Ang wala sa ilalim ng kautusan dapat tumutupad sa kautusan. Sabi ni Kristo doon sa babae na nahuli sa pangulo niya, huwag ka nang magkasala pa. Pinatawad na siya, wala na siya sa ilalim ng kautusan, pero inutusan siya na huwag ka nang lumabag uli sa kautusan. Halimbawa ikaw ay palagay natin ikaw ay law enforcer at naamyendahan na ang batas na death penalty. Ngayon may nahuli kang magnanakaw o rapist. Parurusahan mo pa rin ba ng death penalty kahit na naamyendahan na ang death penalty? Yes or no? No. Pero ikukulong siya. Ganun So, next question, ipapatupad mo pa rin ba ang kautusan kahit na namindahan na? Ang tanong mo, yung death penalty, pero kung nagnakaw siya, siyempre makukulong siya sa kasalanan ng pagnanakaw. Pero pagdating sa 10 utos, hindi yan namindahan. Kaya hindi mo pwedeng ikapit yan sa 10 utos. Next question. So, halimbawa, ang batas doon sa Singapore ay do not urinate against the wall. Pagdating ba sa probinsya at nag-urinate ka against the wall, hulihin ka ba ng Singapore? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, ano yan? Out of topic na, malayo na. Saka wala akong mga nilatag na ganyan. Dito tayo focus sa... Mr. Moderator. Okay. So, ang objection ng ating negative, malayo daw sa pinag-uusapan. Norman, ano yung counter objection mo? Counter po ako, sir, kasi ini-example ko yung batas doon sa Singapore na bawal umihi. Okay. Pero so, sa batas dito sa Pilipinas, na kahit umihi ka against the wall, ay walang nanguhuli sa'yo. Yun po ay kanyang tinututulan, pero yun po ay batas po doon sa ibang bansa. Okay. So, naiintindihan ko naman yung iyong pagtatanong, bro. At alam ko meron kang dinadrive dito. Pero meron din kasing nabanggit si Brother Ruben na hindi niya daw yan din nilatag, bro. So, siguro mamaya pwede mo yung itanong, bro Norman, sa analogy mo.
At tuloy-tuloy muna tayo, bro. 4 minutes and 31 seconds, bro. Proceed ka muna sa another question, bro Norman. Sige, next question. Brother Ruben, sinasabi mo kasi na ikaw ay spiritually Jew. Yes. Hudyo po ba kayo? Yes or no? Yes, spiritual. Ayon sa Episodos 11:13. Si Pablo may sabi niyan. Episodos 11, ang 13. Okay. Wala pala. Sige, pagbigyan kita. Kung inaari mo na ikaw ay Hudyo, maaari po bang may labas mo ang iyong DNA sapagkat ang Israel ngayon ay nagtawag ng kanilang mga kababayan na bumalik na sa kanila. So, maaari po bang may pakita mo yung DNA kung ikaw po ay pag-ilang salinlahi na ng pagka-Hudyo? Sagot, si Kristo ang magpapakita sa iyo dahil siya ang naglapit sa akin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya kay Kristo mo hanapin yun. Next question. So kung kayo po ay Hudyo, dapat ay tinutupad ninyo ang batas ng Israel. So ang batas ng Israel ay magatupad sa kautosan. Yung batas ba ng Israel, epektibo pa rin ba dito sa batas ng Pilipinas? Yes or no? No, ang binabanggit ni Pablo, Israel, mga Hudyong Kristiyano yan, hindi yung bansang Israel sa ngayon. Mga Hudyong Kristiyano. Spiritual Israel yan. Next question. Okay. Yun po bang sinasabi sa Deuteronomy 5:1 na ang kautosan ay para lamang sa mga Israelita? May nababasa po doon ng mga Pilipino? Yes or no? No, dahil walang mababasa na para lamang sa mga Israelita. Pakibasa kung meron. Sinasabi kasi doon, tipunin ang mga Israelita. So, ibig sabihin, Israelita lang talaga yun. Hindi kasali ang mga Pilipino doon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, bakit tumutupad kayo sa kautosan ng Israel? Kayo po ba ay mga Israelita o Pilipino? Sagot, Israelita, spiritual. Pero wala pang Israel, ibinigay na ang kautosan. Genesis 26 verse 5. Wala pang Israel, binigay na ang kautosan at mga utos at mga palatuntunan. Next question. Okay, kung kayo ay Israelita, spiritual, pwede mo po bang ipakita sa akin ang iyong birth certificate spiritually? Kung kayo po ba ay Israelita? Sagot, si Kristo na ang hanapan mo dahil siya yung naglapit sa amin sa bayang Israel. Siya, dahil sa kanyang dugo, ginawa tayong spiritual Israel. Next question. Hindi ko nadinig, Mr. Moderator. Wala akong nadinig doon sa sinabi niya. Bro Norman, nadidinig mo ako? Yes. Yes, nadinig po kita. Pero si Brother Ruben, naputol po. Okay, nadidinig ko kasi si Ruben, bro. Pwede bang mag-out ka muna, bro, tapos join ka ulit, bro Norman? Baka Okay, yung sa okay. signal mo yan, bro. Sige. Okay, mga kapatid, habang hinihintay si Brother Norman, shoutout para sa ating nasa live, mga kapatid. At nandyan lagi yan si Samson Rosen, Betchy Popoy ng ROG. At Don Puerto, mga kapatid. Judith Bismonte Martin, KPJ. Shoutout sa'yo, Yulaila Galario, Jewel Silver, Renaldo Rumo, ayan, kay Esther Marasigan, yung Rena ng Rangers of God. Sound check. Yan, malinaw ka, bro. Ako din ba? Malinaw dyan? Si Brother Ruben. Bro Ruben, mic test ka na, Yes. bro. Hello, mic test. Rinig po. Okay, dinig, Okay bro. na. Sige, bro Ruben, pakiulit mo na yung tanong, bro. Ay, yung sagot ko po yung... Norman. Bro, Norman. Paulit mo na ng tanong, bro. Okay. Pagka kayo ay mga Israelita spiritually,
tinutupad ba ninyo ang 10 utos? Yes or no? Yes, tinatupad. Okay. Kung tinutupad ninyo ang kautosan, yun bang salita na huwag para sa inyo, utos ba yun? Yes or no? Yes, utos yan. Okay. Si Eva at Adan, nung sinabihan sila ng Diyos na huwag kayong kakain, kumain ba si Eva at si Adan? Yes or no? Yes, kumain. Nilabag nila yung utos na huwag kakainin. So, ibig sabihin pala talaga, pagka huwag, utos. Okay. Ngayon, kapag sinabi ko sa iyo na huwag kang sasagot, sasagot ka ba sa akin? Yes or no? Yes, utos mo yan eh. Ganun talaga. Pagka pala huwag, utos sa kanila yun. Okay, pag sinabi kong huwag kang kakain ng lechon baboy, kakain ka? Yes or no? Eh, sabi mo nga huwag eh. Di huwag kakain. Paano? Okay. Sa kay Eva at sa kay Adan ang huwag kumain. Aba, ang huwag, lumalabag sa utos. Okay, Time na bro. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang first part ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout daw kay Esther Manasigan at sa dalawang debaters. Shoutout din kay Rinaldo Romo. Good evening everyone. At sabi ni Jewel Silversus, 2 sulupot. Shoutout din kay PJ, ano po ang ibig sabihin ng AOG? Ayan, Assemblies of God mga kapatid. At shoutout din kay Don Pero, sabi niya, God bless bro Ruben. Bencho Popoy, ikukulong pa rin bro Norman, basta pasaway. Bawal lumabas, kaya wag lalabas bro Norman. Shoutout din kay Samson Rosen, batas ng Bible ang usapan, nagiging Singapore, tutok kayo sa topic. At sabi niya, anong tanong yan kung kumain ba si Adan? Malamang nagugutom kaya yun. At ayan, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Brother Norman ng Assemblies of God, your time start now bro. Okay. Si Brother Ruben, hindi niya nagiba ang aking tindig na hindi na dapat tuparin ang kautosan. Hindi niya nga ginalaw yung Deuteronomy 5:1 na yun ay para lamang sa mga Israelita. Hindi nga niya ginalaw yung law is not our master. Hindi niya ginalaw yung you cannot mikos law and grace. Hindi niya ginalaw yun. Hindi niya rin ginalaw yung be holy because God is holy. Hindi niya ginalaw yun. Marami siyang hindi ginalaw sa mga tindig ko na ang kautosan ay basura. Hindi niya rin yun ginalaw. Hindi niya rin ginalaw. Marami siyang sinabi at saka marami siyang mga sinasabi na siya daw ay Hudyo spiritually. Wala pong talata na bababasa sa Biblia na mayroong spiritually Hudyo. At para sa kanila, yung huwag pala, kautosan pala sa kanila yun. Nung inutosan si Eva at Adan ng huwag kayong kakain, para kay Eva at Adan, yung huwag, utos yun. Kumain sila. Nung sinubukan ko si Brad Ruben, na kung sinabihan ko siya na huwag kang sumagot, ay labagiro talaga. O yung huwag pala sa kanya, sagot. At saka nung inulit ko, huwag kang kakain ng lechon baboy, ayaw din kumain. Labagiro. Paglalabag pala yung huwag sa kanila, nilalabag nila. Dapat, pag sinabi mong huwag kasi, sawayan. Pag sinabi halimbawa na huwag kang papatay, dapat ang utos doon ay love your enemy. Yun ang utos sa bagong kasunduan ngayon, bagong tipan. Love your enemy sa Old Testament, pagdating sa New Testament ay love your enemy. Kaya mahal na mahal ko si Sister Esther Marasigan kasi love ko siya as enemy. Ito pa. Marami siyang hindi tinindigan sa akin. Sabi niya na, sana ba yung sabi niya? Hindi niya alam kasi itong Greek ng salitang hintil ay nanggaling ito sa salitang Greek na ethnos.
na sinali ng Latin Vulgate na Gentiles, na inilipat sa English sa salitang Gentile. Ang Hebrew naman ng salitang Yehudi ay dito po nanggaling yung salitang Diyos, mga lahi ni Judah. Doon sila nanggaling. So hindi talaga po pwede sabihin natin na tayo ay Gentile, Hudyo, spiritual, wala talaga tayong may papakitang talata na gano'n. Ang mababasa natin diyan talaga, tayo ay nawalay sa Diyos dahil sa pagtupad sa kautusan. Maliwanag yan sa talata ng Galatians 5:4 na ang nag-iibig na maging matuwid sa paningin ng Diyos, binabalik niya yan, malinaw ang pagkakasabi diyan. Ang nag-iibig na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad, sa English niya sabi, all laws, sabi niya, lahat ng kautusan ay nawawalay sa Panginoon. Nawawalay tayo kay Kristo. At sabi doon sa dulo, tayo ay wala ng karapatan sa habag ng Diyos. So malinaw talaga na pahamak yung kautusan. Bakit pahamak yung kautusan na yan? Mismo si Moses na sa kanya ibinigay ang kautusan, hindi siya nakarating sa promised land. At kung babasahin natin ang Romans 5:20, na nung dumating ang kautusan ay lumaganap ang kasalanan. Ibig sabihin pala, ang kautusan ang naging sanhi kung bakit mayroong kasalanan. Kung hindi inutusan si Iba at Adan na huwag kakain, wala sanang paglabag. So, nagkaroon sa kanila ng paglabag. Okay? At ang sinasabi pa ng 1 Corinthians 15:5-6, ang sabi doon, the power of sin is the law. Ibig sabihin pala, kung walang law, walang power ang sin. Diba? So, wala talaga tayong makakamit na mabuti sa kautusan. Mapapahamak lang talaga tayo. Kaya ang sinasabi ng Ephesians 2:13 na tayo ay nalapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At kung babasahin natin ang Romans 8:3, sa bandang dulo ang pagkakasabi, for what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son and the likeness of sinful man to be a sin offering, and so He condemned sin and sinful man. Ito, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us. Ibig sabihin pala, yung handog ni Jesus Christ, yun ang nag-fully meet sa kakulangan ng law. Kulang ang law. Ngunit, bayad na tayo ni Kristo. Si Kristo ang tumupad sa kautusan para sa atin. Kaya nga si Kristo ay bumaba sa lupa upang tuparin ang kautusan. Wala tayong makikitang talata na sinabi ni Kristo, i-implement niya ang kautusan. Narito siya upang tuparin ang kautusan sapagkat alam niya na walang sino man sa atin na nakatupad sa kautusan. Kaya si Kristo ang tumupad para sa atin. Kaya nga sabi dito, that the righteous requirements of the law might be fully met in us. So, ibig sabihin, biyaya lang, sapat na. Sapagkat sa Titus 2:11 up to 12, hindi natin kailangan ng kautusan upang tayo ay maging godly. Doon sa Titus 2:11 up to 12, sabi niya doon, tayo ay mamuhay godly, uprightly, through grace of God. Ha? The grace of God that brings salvation to all people. Hindi sinabi na God's to bring salvation, bring a law to all. Kasi kung kahit andyan 3:16 na lang doon na lang ating babasahin, hindi sinabi na for God so loved the Jew. Ang sabi doon, for God so loved the world. So ibig sabihin, lahat ng tao mahal ng Diyos. Ha? And that whoever believes in Him shall be saved. So, hindi sinabi na abiding the law, but believes in Christ. So, yun lamang po. Kailangan tayo ay mag-believe kay Christ upang tayo ay ma-save.
That's all. Amen. God bless. Okay, at dako tayo sa 7 minutes na second cross ni Brother Ruben. Ang Seventh-day Adventist, bro. Your time start now. Okay. Bro Norman, kasasabi mo lang ngayon na tayo ay dapat sumunod kay Kristo. Sabi ni Kristo, 1:15, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Tanong, tutuparin mo rin ba ang 10 utos gaya ng pagtupad ni Kristo? Yes or no? No, sapagkat si Kristo po ay hindi tumupad sa 10 utos. Nilabag nga niya yung araw ng Sabado eh. Next question. Si Kristo ba ay manlalabag sa 10 utos o tumutupad sa 10 utos? No, hindi siya tumutupad sa 10 utos sapagkat hindi siya saklaw ng kautosan. Siya po ang tumupad ng kautosan, pero hindi siya tumutupad sa 10 utos sapagkat ang utos sa kanya ay bumaba dito sa lupa upang tayo ay iligtas. Hindi siya tumupad sa kautosan. Sunod na tanong, ibig mong sabihin nilabag niya ang 10 utos? Yes or no? No, hindi siya saklaw ng kautosan. Ibang utos sa kanya ng Diyos eh. Iligtas ang sanlibutan. Hindi para tuparin ang 10 utos. Alin ang madaling maintindihan mo bilang affirmative? Si Kristo ay naparito para sundin ang kautosan o para labagin ang kautosan? Si Kristo naparito upang sundin ang kautosan. Ngunit ang kautosan na inuutos sa kanya ay iligtas ang sangkatauhan, hindi ang 10 utos. Walang talatang ganon. Okay. Mateo 5:17 hanggang 19. Huwag ninyong isipin na ako naparito upang sirain ang kautosan. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin, tuparin. Tanong, tatanggapin mo ba na nagkamali ka kanina sa una mong sinabi na hindi tinupad ni Kristo ang kautosan? Yes or no? Hindi, kasi si Kristo mismo, nagpagaling nga siya ng may sakit sa araw ng Sabado. Tinuligsa nga siya ng mga sabadista. Tinuligsa nga siya ng mga Hudyo eh. Kasi hindi siya nangingilin ng araw ng Sabado. Ang tinatanong ko, Mateo 5:17 hanggang 19. Sabi ni Kristo, hindi siya naparito upang sirain ang kautosan, kundi upang tuparin. Tanong, tinupad o hindi? Tinupad, pero hindi yun 10 utos. Walang mababasa na 10 utos doon. Next question. Yung bang 10 utos ay hindi kasama sa kautosan na binabanggit sa Mateo 5:17 at 19, hindi ba kasama? Yung kautosan, yung 10 Ibang utos. kautosan hindi kasama yon. Ibang kautosan ang tinutukoy doon. Utos kay Kristo yun eh. Okay. Pag sinabing kautosan at mga propeta, hindi kasama ang 10 utos, yes or no? Pag sinabing kautosan ng mga propeta, wala namang kautosan ng mga propeta eh. Si Moises ang may kautosan, ang propeta walang utos. Next question. Ang sabi sa talata, kautosan at mga propeta. Tanong, wala ba ang 10 utos dyan? Yes or no? No, wala dyan ang 10 utos. Kasi walang propeta na nag-utos eh. Maliban kay Isaias. Si Isaias, pinrapisi yung pagbaba ni Kristo sa lupa. Yun ang tinutukoy doon. Tanong, si Moises ba hindi propeta? Yes or no? Eh, wala tayong mababasa na si Moises ay propeta. Siya ay sugo. Siya ay kaibigan ng Diyos. At siya mismo rin ay hindi nakarating sa promised land. Next question. Sure ka na hindi propeta si Moises? Ay sugo siya, pero hindi sinasabi na si Kristo bumaba o pagtuparin ang 10 utos dahil nga siya nga rin mismo eh. Nagalabag siya sa araw ng Sabado. Okay.
Sabi sa awit ni David, awit 40, talatang 8, ang iyong kalooban, Ama, ay ang kautusan na nasa aking puso. Tanong, wala ba dyan ang 10 utos sa kautusan na yan? Yes or no? Wala, iba ang utos kay Kristo eh. Ang kalooban ng Ama, mababasa natin sa Juan 1:13. Ang kalooban ng Ama na tayo ay maging born again. Juan 1:12 hanggang 13, sabi diyan, yan ang kalooban ng Ama. O, yun ang kautosan na tinutukoy diyan. So yung nasa awit 8:40, awit 8:40 o 48, hindi yung kalooban, yes or no? Magkaiba po ang kalooban at saka kautosan. Hindi yun kautosan. Yun ay kalooban ng Diyos. Okay. Sabi sa talata, ako'y nalulugod na tuparin ang iyong kalooban, O Diyos ko, sapagkat ang iyong kalooban ay ang kautosan. Tanong, hindi pa rin ba kalooban yan, yung kautosan na yan, na sinusunod ni Kristo? Ang kalooban ang kalooban ng kautosan, ang utos sa kanya kasi iligtas ang sangkatauhan. Malinaw talaga, siya ay inutusan dito upang iligtas ang sangkatauhan, hindi para tuparin ang kautosan ni Moises. Malinaw po yan sa Juan 1:17. Maghihiwala yan. Okay. Sabi ni Kristo, sagot niya sa binata, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Kautosan, intulian 10 utos ang tinutukoy. Tanong, bakit itinuro ni Kristo na sundin ang 10 utos? Bakit? Intuli. Ito pa rin ang 10 utos. Hindi nga. Next question, hindi ako sigurado dyan, kaya mag-next question ako. Okay. Sabi ni Kristo, ang kautosan o 10 utos, time na. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang second na pagtatanong ng ating negative. Brother Ruben, Nankilada ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din. 10 minutes ito, bro. Your time start now. Okay, thank you. Kita niyo mga kapatid, ibang-iba ang affirmative. Tapos kanina sabi niya walang ginalaw. Ganyan ang karaniwang naririnig natin ngayon. Hindi na itayo, walang nagalaw, hindi nagiba. Kahit durog na, ganun talaga. Kapag ano na lang yan palusot na lang yan Hindi ba kayo nangingilabot sa ganitong mula mga ngaral na kanyang hayagang sinasalungat ang sinabi ni Kristo? Mateo 5:17 hanggang 19, basahin natin. Sabi niya, hindi daw tinupad ni Kristo ang 10 utos. Si Kristo ay ipinanganak sa ilalim ng kautosan. Tinuruan siya ng mga kautosan ng kanyang ina bilang isang Hudyo. Talagang sumusunod yan sila sa kautosan. Tapos sasabihin ng ating affirmative, si Kristo ay hindi tumupad sa kautosan. Talagang mas matindi pa si Satanas, ang binabaka niya yung mga sumusunod sa kautosan Talagang itong ating affirmative ay matindi. Hindi sinunod ni Kristo ang kautosan. Sabi ni Kristo, Mateo 5:17, ito talagang ang kalaban dito ng ating affirmative ay si Kristo mismo. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi daw kasamang 10 utos yan. Maniniwala ba kayo dyan? Sa dami ko na nang napakinggang mga debate, talagang kasama yung 10 utos dito. Yung sikat na si Brother Eli Soriano, talagang ginagamit niya ito, talagang kasama ang 10 utos dito. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Si Moises, prophet, kasama yan sa propeta yan si Moises. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang pagparito pala ni Kristo, ginanap niya o tinupad niya ang 10 utos para magkaroon tayo ng ehemplo. Anong sabi ng mga apostol?
kung ikaw ay born again, kung ikaw ay Kristiyano, ibibihis mo si Kristo at gagayahin mo yung kanyang mga lakad, gagawin mo. Ako'y hindi na parito upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay sa anumang para na hindi mangangawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Walang mawawala sa kautusan, talagang mananatili yan, mawala, hanggang mawalang langit at lupa, binabanggit dito. 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalitlit ang mga utos na ito at ituro ang ayon sa mga tao, ay tatawaging kalitlitan sa karenang langit, datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa karenang langit. Maliwanag mga kapatid, ha? Ano na ito? Talagang hindi niya pwedeng labanan ang salita ng Diyos. Isang mapanganib na bagay yan, yung sabihin si Kristo ay naparito at hindi niya tinupad ang 10 utos. Nakakatakot na ano yan, nakakatakot na pahayag laban kay Kristo. Si Kristo, pinapahayag niya. Nang sabi niya, 1:12, and I know that the commandment entry of Him, life eternal. Sabi ni Kristo, ang kautusan ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Revelation 22:14, si Kristo nagsasalita dito, mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan, sapagkat sila ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa banal na bayan sa pamamagitan ng pintuan. Ang kautusan ay buhay na walang hanggan, kaya yun ang sagot niya sa binata. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos, sundin mo ang kautusan. Intuli, 10 utos. Mapalad ang tumutupad, magkakaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ano pa? Mateo 19:7, if however you desire into life to enter, keep the commandments, yung sinasabi kanina sa binata. Kaya maliwanag mga kapatid na si Kristo at ang mga apostol tumutupad sa 10 utos. Samantalang itong mga nagpapakilalang tagasunod ni Kristo, mga nagkukunwaring tagasunod ni Kristo, pilit na tinututulan at pinaratangan pa si Kristo na hindi tumupad sa 10 utos. Maliwanag yan mga kapatid. Ano pa? Anong sinasabi? Mamaya sasabihin niya hindi ginalaw. Yung ibinigay na kautosan sa mga Israel, wala mababasa doon na ang 10 utos ay binigay para lamang sa mga Israel. Wala pang Israel, ibinigay na ang kautosan. Kahit sa langit, walang Israel doon sa langit. Yung 10 utos naroon, Revelation 11:19. Kaya't maliwanag yung sinasabi sa Revelation 12:17 na si Satanas, gigirahin niya yung mga tumutupad sa kautusan ng Diyos sa 10 utos. Talaga yun talaga ang target ni Satanas, yung girahin yung mga tumutupad sa kautusan. At ito na nga, nangyayari na, na paparatangan pa si Kristo na hindi tumutupad sa kautusan. Anong sabi? Ulitin natin. 1 Corintios 7:19, sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yung paksa, hindi daw, ang 10 utos daw ay hindi na kailangan sundin ng mga Kristiyano. Si Pablo nangangaral sa mga Kristiyano sa Corinto eh. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kautusan. Isa pa, sabi niya kanina, sabi ng ating affirmative, hindi daw natin ginagalaw yung kanyang latag. Kanina, ginalaw natin. Sabi niya, ang 10 utos ay basura. Sabi ni Pablo, ang 10 utos, ang kautosan, matuwid, banal. Ang tanong, sino ang inyong paniniwalaan? Si Pablo o ang ating affirmative? Magkakontradi po ba? Ang kautosan ay banal, matuwid at mabuti. Sabi ng ating affirmative, ang 10 utos, ang kautosan ay basura. Nakakatakot yan. Walang
walang naitayo, bagsak ang ating affirmative. Talagang gibang-giba, durog na durog. Magpipilit bumangon yan. Alam niyo yung mga ulo kung kahit napuputol yung ulo, gumagalaw pa rin. Manuno ka pa rin yan. Kahit durog na yung ulo, manuno ka pa rin yan. Bantayin nyo mamaya sa conclusion. Talagang pilit na manuno ka yan. Kahit durog na yung ulo. Gibang-giba na ang kanyang aral. Itong balikan natin yung kaninang episodos 11 hanggang 13. Noong una, tayo yung mga hintil sa laman, hiwalay kay Kristo. Nung naikabit na sa bayan ng Diyos, dahil sa dugo ni Kristo, spiritual Israel na. Ganun lang kasimple yan. Matalino kayo, maintindihan nyo yan. May time pa po ba, Mr. Moderator? Meron pa. Hinahanapan tayo ng yung kanyang inaasahang tanong na pagbabakasakali, asan niyang ebidensya, asan yung DNA, asan yung ID. Si Kristo yung tanungin mo, siya yung maglapit eh. Siya yung may gawa nito. Hindi kami mga hintil dati. Ngayon, dahil naisanib na sa tunay na olibo na siyang Israel, nakinabang sa katabaan ng ugat, naging banal dahil sa pagsunod sa kautusan, Hudyo na rin, spiritual na Hudyo o Israel. Ganon lang kasimple yan. Kaya nga ikinapit yung ligaw na olibo. Pag sinabing hintil at nanatili kang hintil, hiwalay ka kay Kristo, kaya hindi mo naintindihan, kaya ayaw mo sa kautusan, hiwalay ka kay Kristo. Pag na kay Kristo ka, susunod ka sa 10 utos gaya ng pagtupad ni Kristo sa 10 utos. Maliwanag tinupad niya, huwag mo sabihin hindi niya tinupad. Pagpaparatang yan, kasalanan, malaking kasalanan yan. Ano pa, ginamit niya yung kautusan ng kalayaan. Anong sabi ng apostol? Yung kalayaan na yan, yan din ang hahatol sa iyo. Kaya hindi niyo pwedeng gamitin yung kautusan ng kalayaan na yan dahil may talata tayo. Yan din ang hahatol sa inyo, yung kalayaan yan. Okay, thank you. So mga kapatid, dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At syempre, dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Norman, your time start now, bro. Brad Ruben, tatanungin kita, sinasabi mo kasi na tayo ay naikabit na sa bayang Israel ayon sa Episodos 13. Pwede mo bang basahin yung Episodos 13 kung yun bang nagpalapit sa atin sa Panginoon ay ang pagtupad sa kautusan o ang dahil sa handog ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang sariling dugo? Sagot, ang naglapit sa atin ay ang dugo ni Kristo. Inilapit tayo mula sa pagiging hintil, ngayon ay Israel na. Ang Israel ay mga banal. Ngayon, tayo, ayon sa Roma 11:16, tayo ay nakikinabang sa katabaan ng ugat. Ang sanga ay banal, ang ugat ay banal, tayo, banal din. Ibig sabihin, tumutupad na sa kautusan o sa 10 utos. Ang tinatawag na mga banal ay ang mga tumutupad sa kautusan ng Diyos. Next question. Ang sabi mo, ang nagpalapit sa atin sa Diyos ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. So umaayon ka ba na hindi nababasa dito ang salita na pagtupad sa 10 utos? Yes or no? No. May kadugtong na talata yan, may konteksto yan. Revelation 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Pag sinabing inilapit sa Diyos, mananampalataya kay Kristo, tumutupad sa 10 utos yan, package deal yan. Hindi ka pwedeng tawaging banal kung hindi ka tumutupad sa 10 utos. Next question. Sa Hebreo 10, versikulo 10,
tayo ba ay naging banal dahil sa pagtupad sa kautusan o dahil sa handog ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakibasa muna yung talata para meron tayong paghugutan. Okay. Maubusan ko ng oras. Sige. Doon na lang tayo sa Romans 3:28. Sa Romans 3:28, ano nagpapabanal sa atin? Pagtupad sa kautusan o dahil sa ating pananampalataya? Pakibasa yung talata. For we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. So ano po ang nakapagpalapit sa atin? Yung pagtupad sa kautusan o yung ating pananampalataya? Objection, Mr. Moderator. Negative, ano yan? Iba po yung kanyang tanong doon sa talatang kanyang ginamit. Okay. Bro, negative, affirmative. Meron ka dong false premise doon, bro, sa ano mo, doon sa talata. Mag-object ako kasi ang nakasulat kasi dyan sa Romans 3:28, malinaw po yan in IB, for we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. So tinatanong ko siya ngayon kung sino ang nagpa-justify sa atin, by abiding the law or by faith? Okay. Sagot. Okay na, bro? Okay na. Proceed, bro. Okay. Sagot. Si Pablo din ang sasagot. Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautosan siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nangagsisetalima sa kautosan ay aariing mga ganap, litra por litra. Yung ginamit mo kanina ng Romans 3:28, ito yung mga nagkukunwaring sumusunod sa kautosan pero paimbabaw lang. Ang inaaring ganap yun talagang tumatalima sa kautosan ng Diyos. Roma 2:13. Litra por litra yan. Next question. Saan mababasa doon sa Roma 3:28 na yung mga mananampalataya ay hindi totoong mga mananampalataya? Ayon sa iyong salita, ang totoong mananampalataya yung tumutupad sa kautusan. Saan mababasa doon na na-justified by abiding the law? Pakisagot po. Pakilinaw yung tanong. At ano yun? Ang talata kasi na nilatag ko sa Romans 3:28 na a man is justified by faith. Malinaw po doon na sinabi doon apart from the works of the law. So tinatanong kita doon sa dalawa, kung alin ba ang nagpa-justify sa atin, by abiding the law or by faith? Okay. Sa Roma 3:28, inaaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Ngayon, kung sumasampalataya ka na, hanapan ka ngayon ng pagsunod sa kautusan. Sabi naman dito sa Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Kapag nagsisitalima, yan yung mga may pananampalataya ayon sa Revelation 14:12. Tumutupad sa kautusan ng Diyos, may pananampalataya kay Jesus, mga inaring ganap yan. Next question. Yun mga salitang pagtalima at pagsunod, magkapareho lang ba ibig sabihin nun? Yes or no? Yes, pareho lang. So ngayon, kung ikaw ay tumatalima, ayon sa Episodos 1 hanggang 3, tayo ay mga patay dahil sa ating mga pagsuway at paglabag, kaya tayo ay mga patay sa paningin ng Diyos. So, kung ikaw ay patay, makakatupad ka ba sa kautusan? Yes or no? No, kaya nga patay, nakakita ka na ba ng patay na nakakagalaw pa? Ang next question.
So, patay, hindi makakatupad. So, ano ang gagawin mo parang ikaw ay magkaroon ng buhay? Tutupad sa kautusan o mananampalataya kay Kristo? Sagot, kung sasampalataya kay Kristo, magkakaroon ka ng buhay dahil si Kristo ay buhay. Next question. So, agree ka na ang nagbibigay ng buhay ay ang pananampalataya kay Kristo at hindi ang pagtupad sa kautusan. Yes or no? No, ang nagbibigay ng buhay si Kristo kung sasampalataya ka sa Kanya. At sabi ni Kristo sa Juan 15, 5 hanggang... Objection moderator. Pasok naman yung objection. Anong objection mo, Bro Norman? Ang tanong ko kasi sa kanya kung ano ang nagbibigay ng buhay. Kung yung bang pagtupad sa kautosan o yung pagsunod sa kautosan. Ang pagtupad sa kautosan o yung pananampalataya kay Kristo. Ayun lang, paliwanag niyo muna, sagutin niyo muna kung yun bang pananampalataya kay Kristo o kaya yung pagtupad sa kautosan bago siya magpaliwanag. Okay. So, Bro Ruben, meron ka bang counter objection doon or pwede ka nang pumili ng sasagot? Counter, sinabi ko kanina, pagtupad kay Kristo. Dahil si Kristo ang nagbibigay ng buhay. Hindi yung pananampalataya. Okay bro, so ganito bro. Ang pagpipilian kasi bro, yung sinagot mo wala doon. Ang pagpipilian ni Brother Norman is yung pagtupad sa kautusan o ano nga yung isa bro Norman? O pananampalataya kay Kristo. O pananampalataya kay Kristo. Ngayon, gusto ko lang madinig yung word by word doon bro. Kung wala naman bro, pwede ka namang doon sa paliwanag agad ba? So bro Ruben, anong pinipili mo or... paliwanag. Okay, paliwanag bro, pero 4 na segundo na lang ito bro. Proceed ka bro. Okay. Ang pananampalataya kay Kristo, doon tayo magkakaroon ng buhay dahil si Kristo ang nagbibigay ng buhay. Time na. 7 minutes time mga kapatid at dyan nagtatapos ang ating second part ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan. Sabi ni Judith Besmonte, 2 na lang ang utos ng Panginoong Hesus. 2 na lang daw ang utos ng Panginoong Hesus. Samson Rosin, sabi niya, type niya daw tulungan kasi parang kawawa ang estado. Shoutout din kay Don Puerto. Type mo si Don Denmark. Hindi ko naiintindihan yung mga comment nila. Fillmore Cabardo, napakalinaw na sa sulat ni Apostol Pablo sa Romas 7:12, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. At shoutout din kay Henry Tapaya, nakikinig ako, mali-mali ang sagot ng nakakulay blue. Teka, sino ba yung nakakulay blue? Shoutout din kay Samson Rosin, ang 10 utos ay nauwi ito sa 2 utos. Kaya hanggang ngayon, taglay natin ang 10 utos. At Dawood Islam, ano daw? Depende kasi yan sa statement ng pakasabi sa utos. For example, na wag kang... Okay. Wala yun Assemblies of God yung AOG. Ayan, madami nagtatanong what is AOG, no? Assemblies of God mga kapatid. At shout out Elmer Chavez, shout out bro Rasha daw. Marcus Glenn Obalubaw. Tama ba yung pagganap? Jose Bayri ng Seventh Day Adventist. Shout out sa iyo bro, napakahina ni Norman Bangki. Yan, hindi ko maintindihan yan. So mga kapatid, final conclusion tayo. Mauna si Brother Ruben bro. 5 minutes bro, final conclusion. Bilang negatibo sa ating topic. Your time start now bro. Okay, thank you po Mr. Moderator. Nakita nyo naman mga kapatid, walang nailusot na kahit isang tanong ang ating affirmative. At winasak natin, giniba natin ang kanyang latag. At ang kasulatan mismo ang dumurog sa kanyang maling aral. Kinalaban niya sa Kristo, kinalaban niya ang mga apostol. At ang malinaw dyan, ang ating affirmative ay hindi kasang-ayon ng Diyos.
Ang sino mang sasabing ako'y umibig sa Diyos, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pag ang katotohanan ay wala sa isang mangaral, magsasayang lang kayo ng oras kung inyong pakikinggan dahil madadaya lang tayo mga kapatid. Anong sinasabi ng kasulatan? Santiago 2:12, kaya mag-ingat kayo sa inyong pananalita at gawa dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo ay siya ring hahatol sa inyo. Pag sinabing pinalaya kayo ng kautusan, ibig sabihin dahil sa pananampalataya kay Kristo, tayo ay hindi naman lalabag. Malaya na tayo. Subalit, kapag inabuso natin ang kalayaan na yan, yung grasya, yung grace, yung kautusan na nagpalaya sa inyo, yan din ang hahatol sa inyo. O, maliwanag yan, mga kaibigan. Ano pa? Mamaya abangan yung sasabihin niya. Walang naitindig, walang ginalaw. Ano na yan eh? Panis na yung ganyang mga katwiran ng mga debatistang nadudurog sa debate. Dito tayo sa theology. The Apostle Paul wrote, "For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes." Romans 10:4. Many assume this means Jesus Christ did away with the law, but that interpretation is in direct contradiction to Jesus' own words. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not came to destroy, but to fulfill. The word fulfill in verse 17 is from the Greek word plero, meaning to fill up, to fill to the full. Pag sinabing si Kristo ang the end of the law, si Kristo yung nasa dulo ng kautusan, siya yung magpupuno o kanyang gaganapin lahat para ating tularan. Sabi ng mga apostol, kung ikaw ay isang mananampalataya kay Kristo, ibibihis mo si Kristo at lalakad ka ayon sa nilakad ni Kristo. Dito naman tayo sa Matthew 5:18. The word fulfilled in verse 18 is from the word ginumai, meaning to become. Sabi ni Kristo, huwag niyong isipin ako naparito upang sirain ang utusan, kundi upang ganapin. Hindi siya naparito upang sirain, kundi upang ganapin para magkaroon tayo ng halimbawa. Huwag yan mga kapatid. Nagpaliwanag sa Bro Ruben, napuputol ka Bro Ruben. Bro Ruben, napuputol ka bro ha, pinastop ko muna. Mag-ano ka bro, mag-reconnect ka. Bro Ruben? Hello? Naririnig niya ako, bro Rasha? Yes bro, nadidinig kita bro. Tuloy ka lang bro. 47 seconds, proceed bro. Okay. So, balik tayo dito sa Romans 11. Okay. Ba, Time stop mo na bro. Lumipat ka ng lugar bro. Dito sa Romans 11. Bro, hindi ka madinig bro. Bro. Bro, lumipat ka ng ibang lugar bro. Hindi ka talaga madinig. Parang robot siya ba?
medyo umina yung ano mo dyan, signal. Or siguro i-off mo yung ano mo, yung camera. Bro? Okay. Tayo natin si Brother Ruben, mga kapatid. Sayang yung 38 seconds niya sa conclusion, mga kapatid. By the way, nandito tayo ngayon sa Russia TV, isang platform, mga kapatid, kung saan nagde-debate ang mga ating magigiting na debatista, mga kapatid, lalong-lalo na sa usaping pananampalataya. Ayan. Brother Ruben, I think okay ka na dyan, bro. 38 seconds na lang to, bro, ha? Proceed ka sa iyong Okay, sige. conclusion, bro. Okay. Roma 11:16. At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Oh. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na 1,000 ligaw ay sinanig ka sa kanila, at ikaw ay naging nilaso ng punong ulib. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ka nagkakabat kung ang nagkakundili sa iyo. Oh, kung ikaw ay nasa tawaging banal, Time, bro. 14:12. Time, bro. Banal, tumutupad sa... Thank you. Okay, so dako tayo sa final conclusion din, de Brother Norman. Kanyang patutunayan na hindi kailangan sundin ng Kristiyano ang 10 utos. Your time start now, bro. Okay. Kayo na lang ang bahalang magpasya, yung mga nanonood. So makita naman natin kanina nung tinanong ko siya kung ano ba talaga nakakapagpalapit sa atin sa Diyos, kung yun bang pananampalataya o pagtupad sa kautusan. Umagri siya doon, yung pananampalataya. Yung Romans 3:28, ipit na ipit talaga siya doon. Na we are justified by faith. Kaya nag-object pa siya, iba na yung sinasabi ko. Malinaw ang pagkakasabi doon na we are justified by faith. We are justified by faith apart from the works of the law. Kautusan pang tinutukoy doon. So we are justified by faith apart from the works of the law. Malinaw talaga na nakakapag-justify sa atin is by faith, hindi po yung pagtupad sa kautusan. Sapagkat malinaw po ang pagkakasabi sa Galatians 5:4 na ang kautusan, sabi niya, ang sino man nag-iibig na maging mabuti sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng kautusan ay nalalayo kay Kristo at nawawala ng karapatan sa habag ng Diyos. Basahin po ninyo. Galatians 5:4. Ang nagpapalayo sa atin sa Diyos ay ang pagtupad sa kautusan. Huwag niyong sabihin niya na ihaka-haka ko. Yan po ay nakasulat. Galatians 5:4. Malinaw po. Ang papalayo sa atin ay ang pagtupad sa lahat ng kautusan. Pag binasa ninyo yung NIV. Kapag tayo ay tumutupad sa kautusan, tayo ay nalalayo sa Diyos. At ang sinasabi diyan na naglapit sa atin sa Panginoon, umagri din siya nung sinabi ko na kung sino ba ang nagpapalapit sa atin sa Diyos, yung pagtupad ba sa kautusan o ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Agri siya. Ang nagpalapit sa atin sa Diyos ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ang pagtupad sa kautusan. So tama talaga sabi ko, basura yung kautusan. Ang kautusan na basura, expire. Kahit anong bagay na expire, panis pag kinain mo, mapapahama ka. Pag nagmaniho ka, nang expire ang rehistro mo, mapapahama ka. May tindahan ka, nag-operate ka, expire ang rehistro mo, ang mga papeles mo, mapapahama ka. Kaya nga, Christ is the end of the law. Si Kristo ang tumupad para sa atin. Kasi alam ni Christ na walang sino man sa atin ang may kayang tumupad sa kautusan. Sapagkat sa James 2:10, may stumble ka lang sa lahat ng kautusan ay nalabag mo na. Kaya yung kakulangan ng ating mga utos, sabi dito sa Romans 8:3, sabi niya,
that the righteous requirements of the law might be fully met in us. Si Christ ang nag-fully meet. Siya ang nagpuno. Kasi kulang ang ating pagsisikap. Kulang ang ating mga gawa. Kaya si Kristo ang sinasabi dito na siya ay bumaba dito sa lupa, hindi upang wasakin ang kautusan, kundi upang tuparin. Hindi niya sinabi doon na i-implement na parito siya upang tuparin yun sapagkat alam niya na tayo ay hindi natin kaya tuparin yun. Kaya siya ang nagtupad para sa atin. So, sabi dito, fully meet in us. Siya ang nag-fully, basahin niyo yung Romans 8 verse 3. Siya ang nag-meet, siya ang nagpuno para sa atin. Kasi alam ng Diyos na kulang ang ating kakayanan. Ang ating mga pagsisikap, kulang. So si Kristo ang katugunan sa ating mga pagkukulang. So isang bilin ko pa, Titus 2:11 up to 12, tanging ang pananampalataya lamang sa biyaya ang siyang turo sa atin upang tayo ay maging godly sa panahon natin ito. Titus 2:11 up to 12. Salamat po. God bless us all. Salamat, salamat, salamat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Assemblies of God and Seventh-day Adventist mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna siyang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga manonood at makakapanood pa nito. Nahin natin si Bro Norman. Bro, pasalamat muna bro. Oo, salamat Brad Rasha sa pagkakataon, maging si Brad Ruben. Medyo tension lang ngayon. Pero nag-enjoy ako. Sa sunod, mas gandahan natin. Ngayon parang hindi ready. Kaya medyo buhol-buhol kunti. Pero sa sunod, gandahan natin. Pa-schedule na lang natin kung kailan yung sunod natin debate. So, ito naman ay talakayang magkaibigan lang naman. Wala namang personalan dito. So, salamat maging sa mga nanonood. God bless us all. Sa mga kabiyaya ko dyan. Mga kausas, abangan po ninyo. May susunod pa kaming debate ni Brad Ruben. Mas nakaka-excite. Mas kapanapanabik. So, God bless. Salamat po. Yun, thank you din bro. At Brother Ruben, pasalamat din. Okay, salamat Bro Rasha sa napaka-husay na pagkikita sa amin. Salamat sa Rasha TV, ang magaling at magandang platform. At sa lahat ng mga nanonood ng live dyan sa baba, saan man kayo naroon, mabuhay kayo. Nawang pagpapala ay sumainyo mula sa ating Panginoon. Salamat sa ating kaibigan, sa ating affirmative, salamat din. At shout out sa aking Grandmaster na patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng mga talata. At higit sa lahat sa ating mga kaibigan sa Assembly of God, magandang gabi sa inyo at mabuhay kayo. Ito ay isang pag-aaral lamang at ito ay magpapatuloy pa hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang kapayapaan at ang kaluwalhatian ay sumating Panginoong Hesukristo at ang pagpapala ay sumating lahat. Mabuhay kayong lahat at magandang gabi. Thank you. Okay, maraming salamat din mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito. Nandito si Brother Norman. Medyo napapadala siya ng debate sa atin, no? At pwede nyo naman hamunin ito. Nandito din yung ating kaibigan na si Brother Ruben, isa sa magaling na defensor ng Seventh-day Adventist mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin na mediator sa inyong pag-usap. Basta sumusunod lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa platform ko mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel Rasha TV, sa TikTok din mga kapatid, at yung ating group. Paki-follow na din ako at lagi akong nagla-live mismo sa aking account. Kasama din doon sa aking group na Rasha TV mga kapatid. So yun, this is Aling Rasha ng Rasha TV and we're out. Upang kamtan mo